Ngayon po, mga kapatid, dadako na po tayo sa ating pong message, and I would like to invite all of you to please, kung may Bible po kayo, please open your Bible in the book of James. James chapter 1. James chapter 1. Ang ating pong pag-aaral ay napakahalagang pag-aaral. Ang title po natin, The Cure for Our Anger. The Cure for Our Anger. Naranasan nyo na bang magalit? O nagalit na po ba kayo? Baka biglang may sumagot. Madalas po. Madalas po. At yan po ang problema ko. Yung lagi po akong nagagalit. So, paano ba malulunasan yan? Ano po ba ang gamot sa galit, mga minamahal? Matuto po tayo sa tinuturo po ng banal na kasulatan sa usapin po ng ating pong galit. Okay? So, James chapter 1, ang ating pong magiging teksto, verse 19, okay, and verse number 20. Okay pa po ba yung signal ko? Baka mamaya naghang na naman tayo, ha? So, converge, sana areglado lang po tayo. So, mag-comment nga po kayo, parang nahinto po yata ako. Nahinto po ba? Okay, so please comment ho kung ako po ay nahang o natigil po. Mukhang slow connection na naman po tayo. Lord, please. Okay, so kung clear po at maayos po, tutuloy po ako. So kaso po, wala na, hindi ko po. So I hope na okay po ako. Alright, sorry po, kaya po ako huminto kasi nag-stop po yung aking, anyway, nasa umpisa pa lang po tayo ng ating pong magiging pag-aaral. Again, our topic this morning is about anger. Okay, cure for our anger. Katulad ng sabi ko po kanina, naranasan na po ba nating magalit? Okay? O tayo po ba'y madalas magalit? So ito po ay magandang pagkakataon upang tayo po ay maturuan ng salita ng Diyos kung papaano po natin malulunasan ang ating pong galit. Ano po? So, James chapter 1, verses 19 and 20. Ang sabi po ng ating mga talata, James chapter 1, verses 19 and 20, Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not,
the righteousness of God. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyo pong salita. Salamat po, dakilang Diyos, sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataong muli upang mag-aral, dakilang Panginoon, at makinig ng iyong mensahe. I pray, O God, na ang aming pong pag-aaral ay maging tuloy-tuloy. Hawakan mo po ang aming internet connection, Panginoon, nawa makatapos po kami ng malinaw sa aming pong pag-aaralan. And I pray, O Father, that you will continue to guide me and give me wisdom. May you fill me with your Holy Spirit, O God. And please, Lord, katagpuin mo po kami sa aming spiritual needs. Thank you so much sa ministeryong ito. At salamat din po sa taga-subaybay sa ministeryong ito. Umaasa po ako, Panginoon, ng iyong patuloy na paggawa sa bawat isa po sa amin. Muli po, aming Panginoon, sa iyo po kami nagtitiwalang lubos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, magtutuloy-tuloy lang po ako sa ating pong pagmemensahe at nais ko po na ating pong sentruhan ang usaping ito, ang paksang ito, because I believe most of us will acknowledge the fact that that is our problem. This is our problem. Yung pong galit, mga kapatid. At yun po ang reason kung bakit ang sabi ko, maganda po na ito ay ating mabigyan ng lunas. Naniniwala akong sasang-ayon kayong lahat that anger is very powerful. Yes, napaka-batindi po ang epekto ng galit. Ano po? Anger is powerful, but it is poor at producing righteousness. Mga kapatid, yung bang nawawala tayo sa katuwiran? Dahil ang sabi nga po, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Kaya nga sa Biblia po, tinuturuan tayo. Ang sabi po, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ang sabi po, huwag nating hahayaan na lumubog ang araw sa ating galit. Ano man ang dahilan nito, ano man ang ikagalit natin. Kasi para sa akin, it is but natural for us na nagagalit tayo. Yung naturalesa po natin bilang tao, yun po ang ating human tendency na tayo po ay magalit. So sa anuman pong dahilan, pwede po na may ikagagalit po ang tao. But listen, ang ating pong talata ay nagpapaalala na ang sabi po, magmakupad tayo sa galit. Wag naman yung easily, wag dikibot, galit po tayo. At yan po ang paalala na magandang tanggapin po nating lahat, including your speaker. Ako po na nagsasalita sa inyo, ito po'y magandang paalala rin po sa bawat isa, mga kapatid, maging sa inyong lingkod. Ang sabi po ni James, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. And then he emphasized, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Yung galit daw po ng tao, mga kapatid, yan po kailanman ay hindi po gumagawa ng katuwiran ng Panginoon, lalo na kung ito po'y galit ng hindi naaayon sa kalooban ng Panginoon. Meron kasing tinatawag na righteous anger. Yung righteous anger. Sabi ko nga, meron po akong ikinonsider na mensahe o puntos doon po sa Ephesians chapter 4, diba? Verse number 26 na sinasabi po, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Ipinakita ko po doon na meron pong Christ-permitted anger. Yun po yung Christ-like anger, mga kapatid. Yung Christ-permitted anger. Pero ito po ay correct anger and controlled anger. So, yun po. Magandang i-consider po natin ito. Yung pong Christ-permitted anger, ito po yung Christ-like anger. Ito po yung galit na katulad ng galit ng ating Panginoon. Ano po ba ang patungkol sa galit ng Panginoon? Correct anger. Nagagalit po siya, pero ang galit po niya ay tamang pagkagalit. Okay? At ang importante din po, ito'y controlled anger. Hindi yung naglipat araw na, naglipat linggo na, naglipat, di ba? Buwan na, naglipat taon na. So, at lumipas na rin ang napakaraming panahon, nandyan pa rin po sa ating puso ang galit. So,
Ito po ang gusto kong ipagministeryo po sa bawat isa po sa atin. Ngayon, ano po ba ang magandang cure para sa tinatawag nating anger? Ano ang pinakamagandang lunas doon po sa ating pagiging magagalitin o kaya para mapahupa ang galit natin, mawala po ang galit natin, mapagtagumpayan po natin ang galit po natin? So number 1, consider our faults. Consider our faults. Mga kapatid, para po medyo mahimasmasan po tayo. Kasi hindi ka naman magagalit nang hindi po nagkamali ang tao sa iyo. O wala pong nagawa ang tao sa iyo. Wala kang inisip na nagawa ang tao sa iyo. So, ang gusto ko pong maging punto dito po sa ating unang bahagi ng pag-aaral, ang isa sa maganda po na magiging luna sa pagkagalit natin ay yung isaalang-alang po natin ang pagkakamali natin. Sa Biblia po kasi, ang sabi po, for all have sinned, di ba? And come short of the glory of God. Ibig sabihin, yung ideyang for all have sinned, lahat ng tao nagkasala at lahat ng tao nagkakasala. Okay? So, kung i-consider natin na tayo rin nagkakasala, tayo rin po nagkakamali, somehow, medyo magdadala sa atin to sa kaisipan, teka, galit na galit ako. Ako ba hindi nagkakamali? Ako ba walang kamalian? Okay? Yun po ang idea, mga kapatid. Kaya yun pong sinabi rin ng Panginoon sa Matthew chapter 7, na huwag tayong humatol para hindi tayo hatulan. Kasi doon sa ating pong paghatol, di po ba, hinahatulan din po tayo. Ano po ba ang madalas ikinagagalit natin? Diba? Sabi ko nga, kung ang dahilan ng galit natin, pagkakamali ng kapwa natin, ang magandang i-consider natin, tayo po, nagkakamali rin po tayo. Diba? Nagkakamali rin po tayo. At minsan, sa paalala nga ng Panginoon, minsan napapansin mo yung mali ng ibang tao na kung tutuusin, sa idea po, sabi niya, napansin niyo yung buta sa mata ng inyong kapwa, pero yung tahilan sa inyong mata, hindi niyo po nabibigyang pansin. So, mga kapatid, mga minamahal, I believe magandang punto po ito sa usapan ng luna sa ating pong galit. Magandang punto po na sa usapan ng galit, isipin natin at isaalang-alang natin yung mga pagkakamali rin po natin. May nakapagsalita ng hindi tama sa atin, i-consider nyo po, tayo po ba'y hindi nakapagsasalita ng hindi tama? May mga pagkakataon po na talagang, sabi ko nga, whether intentionally or unintentionally, may mga tao pong nakasakit sa atin, tayo po ba hindi nakakasakit? So, for me, this is a very simple point na po pwedeng magpaalala sa atin, teka, bakit ba ako pag nagalit, sobra-sobrang magalit, ako ba'y hindi nagkakamali? So, consider our faults. Mga kapatid, maganda rin po sa usapan ng cure sa ating pong anger, control our feelings. At ito po ay true yielding sa banal na spiritu. Kasi kung tayo lang, mahirap po na makontrol po natin ang ating mga sarili. So we need the strength of God, we need the power of God para makontrol po natin ang mga sarili po natin. Kasi ang damdamin po, natural yan eh. Hindi ba? Tayo po, lalo na sa kasagsagan ng pangyayari, ang tawag po natin dyan yung emotional outburst. Na minsan yung kakulangan ng kakayahan natin na makontrol ang sarili natin, kumakawala po yan. Ang sabi nga po ni James, according to James, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So, I for one can say, na talagang pag hindi natin natutunan, na kontrolin yung damdamin natin, mga kapatid, ano po ang posibleng salita na lalabas sa bibig natin? Ano ang po pwedeng maging action po natin, mga kapatid? Kaya pag hindi natin natutunan na kontrolin ang ating damdamin, ang tendency po, magsasalita na po tayo ng masasamang salita, kikilos na po tayo ng hindi magagandang kilos, mga kapatid, to the point na pwedeng makapanakit po tayo, o pwede po mga kapatid na makapanira po tayo. So, we better control our feelings, mga kapatid. Learn to control our feelings. So, ang pinakamagandang gamot sa galit po natin ay ang matutunan nating kontrolin ang damdamin natin. Huwag kang magpapadala sa tinatawag nating bugso ng iyong damdamin. Mga mag-asawa,
Natural lang po na magkakaroon kayo ng conflict, magkakaroon kayo ng misunderstanding. Pastor, miyembro sa miyembro, kapatid sa kapatid, kaibigan sa kaibigan. Hindi po tayo mga perpekto, kaya tinitiyak ko po na darating at darating ang time, magkakaroon po tayo ng mga misunderstanding. Pero huwag kayong magpapadala sa damdamin po natin, sapagkat hindi po tayo dadalin ng damdamin ng galit sa katuwiran ng Diyos. So kaya ang susi, control. And then the best way to control our feelings, to control our emotion, is the Holy Spirit. Diba? Ito po ang po pwedeng makakontrol. Yield it. Diba? Yield yourself. Yielding to the Spirit. Sapagkat yun po ang masasabi nating bunga ng banal na Spiritu. Sabi nga ng Bible, diba? He that is slow to anger is better than the mighty. Yun daw pong mga nakakakontrol ng galit nila, daig pa nila, yun talagang mga mighty. So, kaya ang akin pong suggestion, mga kapatid, yung bang ang pakinggan po natin, hindi yung bugso ng damdamin, hindi po yung sigaw ng damdamin, kundi yung pong bulong ng banal na Espiritu. It is very important for us to submit and to yield sa banal na Espiritu, sapagkat ang banal na Espiritu po ang makatutulong para tayo po ay magkaroon ng tinatawag na self-control or temperance, di ba? Yun po yung sinasabi ng Galatians chapter 5. Kaya nga, mga kapatid, hindi lamang sa mga masasabi po nating lust or pleasure ang idea po ng Galatians chapter 5, kundi sa idea ng gawa ng laman, kasama rin po dyan yung mga tinatawag nating galit, kapuutan. Yes. Kaya sa Biblia, ang sabi po, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Magkalaban daw po yung flesh at saka yung spirit, at yung spirit against the flesh. Magkakontra daw po yan, magkasalungat yan. Kaya ang pinaka magiging lunas po ay ang magpakontrol tayo sa banal na Espiritu. So, una na tinatalakay po natin, okay, sa mga ngayon lang po nakapasok, ang topic po natin is about anger, at ang particular na tinatalakay po natin is the cure for our anger, yung ating pong lunas sa pagkagalit, mga kapatid. At ang unang puntos na tinalakay po natin, consider our faults. Kasi makatutulong po sa atin, mga kapatid, na lagi nating isipin na kapag kami nagkamali sa atin, nagkakamali rin tayo. Pag nakapagsalita tayo ng hindi maayos o nakapagsalita ang kapwa natin ng hindi maayos sa atin, ganun din naman po, even without intention, nakapagbibitaw tayo ng salita. Minsan nga, kala natin biruan lang, pero nakapanakit po pala tayo ng kalooban. So, ibig sabihin, consider your faults. Matuto ka na atin pong i-consider, isaalang-alang yung atin din pong pagkakamali. So, that is number 1, consider our faults. Second, mga kapatid, control our feelings. Atin pong matutunan na kontrolin ang atin pong damdamin. Kaya nga sabi ko kanina, ibabalik ko lang po, kapag tayo nagpapadala sa galit, sa bugso ng ating damdamin, mga kapatid, ang mag-asawa po, pagka nagkaroon ng tinatawag nating damdaming hindi maganda sa isa't isa, ang isinisigaw ng damdamin yan, maghiwalay na tayo. Diba? Sa magkaibigan, ganun din po. Diba? Sa mga maraming relasyon, kapag po hindi natin natutunang mag-control ng damdamin po natin, maniwala po kayo, mga kapatid, talagang ang magiging karaniwang mangyayari po, sira ang relasyon. So kaya it is very important for us to learn how to control our feelings, and the Holy Spirit is the best cure, mga kapatid. Yung pong yielding to the Spirit of God, submission. Diba? Yung pagsasubmit sa banal na Espiritu, importante. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, diba? Long-suffering, meekness, temperance, gentleness. And doon po yan, self-control. So kaya, be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. Tapos ang kasunod na po doon, neither give place to the devil.
Marapati niyo po na paalalahanan ko ang bawat isa sa atin sapagkat sa totoo lang po, sa buhay natin, kapag ka po binigyan na natin ng kahit konting pagkakataon ang dyablo. Halimbawa po, doon nga sa idea ng hindi natin pagkontrol sa damdamin natin. Siyempre, dalawang bagay lang po yan. Pag hindi mo na control ang damdamin mo ang kokontrol sa'yo. At pag sinabi natin yung damdamin mo ang kokontrol sa'yo, yan po ang magdidirect sa'yo. Diba? Yung damdamin mo magdidikta sa'yo. Sasabihin ng damdamin mo, sigawan mo siya. Sasabihin ng damdamin mo, murahin mo siya. Sasabihin ng damdamin mo, diba? Pagsalitaan mo siya ng masama. At sasabihin ng damdamin mo, saktan mo siya. Sasabihin ng damdamin mo, diba? So, minsan, yung damdamin mo, dadaling ka pa niyan sa prayer. Opo. Pero yung prayer na ikasasama nung kinagagalitan mo. So, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay isang napakahalagang aral ng Biblia na dapat nating matutunan. Yung bang paano ko makokontrol ang damdamin ko, yan po ang problema ko. Yung hindi ko po makontrol ang damdamin ko. Pagka po ako napagsalitaan, kapag po ako nagawa ng hindi maganda, talagang sumasabog po kaagad ako. Kaya nga may mga talata sa Biblia na dapat nating gamiting gabay. Let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Bakit pa may ganung paalala? Kung hindi po alam ng Diyos na ang tendency natin being human ay ang sumabog at magkaroon po ng tinatawag na emotional outburst. So kaya sa counseling, importante yan na ipinapaalala, wag kang gagawa ng desisyon sa panahong ikaw ay nasa rurok ng iyong emosyon. Diba? Wag gagawa ng desisyon sa panahong nasa tindi ng emosyon. Kapag po yung emosyon natin talagang, di ba? Kasi pag galit ka, ang gusto mo, maghiwalay na tayo, ang gusto mo, kalimutan na natin ang isa't isa. Wala na tayong pakailaman sa isa't isa. Yan po ang mga masasabi po nating dikta ng galit po ng tao, ng damdamin ng tao. Sa panahong galit po tayo, hindi ka didiktahan ng damdamin mo na mag-I love you sa panahong galit na galit ka. Kaya nga, importante yung control. Consider our faults, control our feelings. Wag na wag magpapadala sa bugso ng damdamin. So, by the way, meron po akong yung isang bagay na magandang ma-share lang po sa inyo. Sa totoo lang po, ako po ay nag-e-enjoy sa sa firing, shooting. Okay? So, nag-e-enjoy po ako. Natutuwa po ako kasi fellowship time po namin yan ng ilang mga pastor. And then, kung tutuusin po, pagka ikaw po ay naging gun owner, ibig sabihin, kapag ka meron ka niyan, so dapat may, yung sense of responsibility. So, yung responsible gun ownership, mahalaga po yan. Kaya bago ka makakuha ng nung LTAP, nung license na magkaroon po niyan. So, marami po at kasama po dyan yung neurotest. At ang isa sa pinaka-sentro ng tanungan dyan, ikaw ba'y madaling magalit? At kapag ka nagalit ka ba, nakukontrol mo ba yung damdamin mo? So, something like that. Pero alam nyo po, basta ang itinatako sa isip ko, kasi outlet ko lang po yan, release ba? Pagka may mga pagkakataon pong masarap din na yung mga kapwa mo pastor, nagkakaroon kayo ng time para mag-fellowship. Pero kahit na po meron akong PTC, preferably, hindi po ako nagdadala niyan. Kasi ang katwiran ko po, baka mamaya, imbis na maging pasensyoso ka, kapag ka may pinangahawakan ka, ang tendency, baka i-drive ka ng emosyon mo at ipangahas mo. Kasi ang tao pag galit na at hindi niya kontrol ang damdamin niya sa galit niya, kung ano-ano na may isip niyan. Kaya mga kapatid, tulungan din po natin ang ating pong sarili na huwag tayong magpapadala sa bugso ng damdamin natin. Ikatulad ng sinasabi ko, tao po tayo, yun po ang natural natin. Diyan ngayon papasok ang pagiging Kristiyano natin. Ano pong kinalaman ng pagiging Kristiyano natin? Na meron tayong Espiritu ng Diyos.
At yung pong spirit na yun ang dapat kumokontrol po sa atin. So, hindi dapat emosyon, hindi dapat feelings natin ang kukontrol sa atin, kundi dapat bilang Kristiyano, kontrolado tayo ng banal na spiritu. Ngayon, idinidiin ko po ito kasi sa totoo lang, ito ang karaniwang problema. Kaya nga pinag-uusapan natin yung cure for our anger because ito talaga ang kadalasang problema na pag hindi nalunasan ng galit, mga kapatid, ang tendency po natin, tayo po ay dadalhin ng ating pong hindi magandang damdamin sa mga hindi magandang sasabihin at hindi magandang gagawin. So kaya, importante itong itinuturo po natin. Yung pagkukontrol ng ating pong feelings, mga kapatid. Lalo na kapag ang pakiramdam mo, inapi ka. Lalo na kapag ang pakiramdam mo, dinihado ka. Ang pakiramdam mo, talagang sinadya. Kapag ang pakiramdam mo, talagang minaliit ka. Kapag ang pakiramdam mo, minaltrato ka. O kung ano pa man na negatibo na magiging interpretasyon mo sa nagawa sa iyo. Siyempre po, being human, ang natural po natin, dadalhin po tayo ng damdamin natin sa mga hakbang na hindi tama. Hindi pwedeng magkamali ang Bible. Pag nagpadala ka sa galit mo, ang galit ng tao hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. So kaya it is very important to listen to this message, mga kapatid. Una na nga, idinidiin ko po sa inyo, kaya dapat malunasan ang galit natin sapagkat hindi maganda ang kalalabasan po nito. At ang ating pong pinag-aaralan, ano po ang lunas? Una, learn to consider your faults. I-consider mo, sa alang-alang mo, nagkamali ka rin, nagkakamali ka rin. Pangalawa po, control our feelings. Ang ating pong damdamin, didiktahan tayo ng hindi maganda niyan, lalo na sa panahong galit tayo. Kaya nga mga kapatid, I remember one time, nagkaroon po kasi isa pa po sa masasabi po nating passion ng mga pastor, basketball. So sa basketball minsan, hindi may iwasan, nakakasakitan yan, physical game po yan eh. 'Di ba? Oh, yun po yung kaibahan ng basketball ngayon sa basketball noon. Noon po, meron pa ring mga pisikalan, pero mga kapatid, ang aking pong observation, ang basketball noon, more of yung talagang skill. Ngayon po, strength eh. 'Di ba? Yung lakas. Like for example, in my case, kapag po ako ay naglalaro ng basketball, ang laro ko po, paiwasan, nagbabantay. Ngayon po, matindi na po ang mentalidad ng mga naglalaro. Kaya nagpapalakasan ng katawan yan. Kasi pag bumabantay, banggaan po yan. Banggaan na po ang kanilang... ang tendency po, pag nasaktan, kapag ka nasaktan, lalo na ang thinking mo, ang tawag po namin doon talagang binalya ka o tinira ka. Pagka ganun ang thinking mo, syempre bilang tao, maiinis ka, magagalit ka. Alam niyo po, ang takbo ng isip, pagka nagalit, gagante ko dito. Babalyahin ko rin to, sasaktan ko rin to. Doon pa lang po, hindi nakatwiran ng Diyos yan. Dahil in principle, ang sabi, huwag kayong maghigantihan ng masama sa masama. Di po ba? So kaya po, ang away, madali ngayon. Naku, pagka nakapanood po kayo, yun sa mga news feed natin, yung pagka nag-scroll ka minsan sa FB, makikita nyo po yung basketball, hindi na po basketballan bugbuga na po mga kapatid, away dito, away doon. Bakit? Kasi kapag ikaw hindi mo kayang kontrolin ang damdamin mo, huwag kang maglaro ng basketball. Diba? Huwag kang maglalaro ng mga physical na laro. Kasi kung ikaw yung klase ng tao na mahina ang iyong self-control, hindi pwedeng hindi ka mapapaaway. So mga kapatid, mga minamahal, again, ang topic natin, the cure for our anger. Diba? The cure for our anger. Ano po? Number 1, consider our faults. Number 2, control our feelings. Malinaw po yan The wrath of man, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. Ang paalala po, neither give place to the devil. Be ye angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath. Okay? Ang sabi po, ang linaw-linaw, neither give place to the devil. Pagka binigyan mo na ng pagkakataon ng tiyablo, pagka binigyan mo na ng puwang ng galit sa puso mo, lalamunin ka ng galit na yan, kukontrolin ka ng galit na yan, at ang kalalabasan hindi po maganda. And then, thirdly,
Okay, sa mga nakikinig, tingnan ko nga kung talagang nakikinig po tayo. What is number 1? Sa topic nating the cure for our anger. Number 1, consider our faults. Very good. Number 2, control our feelings. Ano sa palagay nyo ang number 3? Okay, ano sa palagay nyo po ang point number 3 natin? Mga kapatid, choose to forgive. Choose to forgive. Kapag ka natutunan mo ng isaalang-alang ang pagkakamali mo, na nagkakamali ka rin, pagka itinatak mo sa isip mo, ako rin naman nagkakamali, ako rin naman nakapagsasalita ng hindi maganda, ako rin naman nakagagawa ng hindi tama. Okay? Ang mangyayari po, medyo yung damdamin mo, makokontrol mo na. Lalo na nga kung ikaw ay magpapasakop pa sa banal na spirito. And then, yan ang magsosoften ng heart mo para matuto kang magpatawad. Diba? Katulad ng sinabi po sa Colossians chapter 3 and verse number 13. Even as Christ forgave you, so also do ye. Mga kapatid, ang pagpapatawad po, choice po yan. Diba? Choice po yan. Pagpapasyahan po natin yan, mga kapatid. Kaya nga para sa akin po, ang ganda-ganda talaga ng Ephesians chapter 4, diba? Verses 31 and 32. Na sinasabi doon, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Yung verse number 32, yun talagang dapat ina-apply eh. Yun ang dapat ina-apply po natin. Yung verse number 32, diba? And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake had forgiven you. So, ang pinakamabisa na cure sa galit natin ay ang piliin natin lagi na magpatawad. Let us always choose to forgive, mga kapatid. Kaya nga sabi ng apostol, hanggang kailan? Hanggang saan? Diba? Sa usapan ng magpapatawad, hanggang saan, hanggang kailan ako magpapatawad? At malinaw po yan, alam po natin yan. Diba? Na 77 times 7, yan po yung sabi po ng Panginoon na ang idea po, leading to the idea na talagang ang importante sa atin is to have the forgiving spirit. Na kung paano raw po tayong pinatawad. So nanduroon po, malinaw po yan. So for me, ito po ang isa sa best cure sa anger. Yung ang piliin natin lagi, yung magpatawad. Excuse po. Piliin po natin lagi na magpatawad. Kasi mahirap din sa part natin. 'Di ba? Sa health, hindi raw po maganda ang epekto ng galit tayo, lalo na kung lagi po tayong nagagalit. 'Di ba? Sa harmonious relationship, hindi rin po maganda ang epekto dahil nagkakasira ang relasyon kapag tayo po'y nagpapadala sa galit. 'Di ba? Sa health, hindi rin po nakatutulong kasi mapapahamak ka o mapapahamak ang kapwa mo. Isipin niyo po, pagka nagpadala kayo sa galit, simpleng bagay na hindi mo na-control yung damdamin mo, ano yung naisip mo, saan ka dinala nung naisip mo. So mga kapatid, mga minamahal, I hope na ngayon po sa ating pinag-aralan, ito po ay naging malaking tulong po sa atin. Okay? So simple message, simple outline, the cure for our anger. The cure for our anger. Ang sabi po ng Bible, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath, for the wrath of man worketh not the righteousness of God. So, we need to cure. Diba? We need to cure our anger. Yung pong ating galit, dapat mapagaling natin yan. Malunasan po natin yan. And the cure for our anger, number 1, is consider our faults. Okay, sa alang-alang natin ang pagkakamali natin. Number 1, consider our faults. Number 2, mga kapatid, control our feelings. Kontrolin natin ang ating damdamin. Control our feelings. And then, pangatlo po, choose to forgive. Choose to forgive. Ano kwenta ng pinag-aralan natin ito kung wala kang plano na iayos na ngayon ang damdamin mo?
Ano ang kabuluhan na napakinggan natin ng salita ng Diyos tungkol sa lunas sa pagkagalit? Kung ang pipiliin mo pa rin ay ang manatili ang galit sa puso mo. Ang reason kung bakit napag-aralan po ito, ang reason kung bakit nanguna ang banal na Espiritu na maibahagi po ito dahil gusto ng Diyos na makalaya ka na sa galit mo. Gusto ng Diyos na mapayapa ka na. Diba? Na magkaroon ka na ng panatag na isip, na panatag na puso. At ang ating pong napakagandang tinalakay para sa akin po ay magiging mabisang lunas para sa ating pong galit. Ang ating pong isaalang-alang ang ating pagkakamali. Na tayo po'y nakakamali rin. And then yung pag-control natin sa damdamin po natin at ang pagpili natin, ang pagpapasya natin na maging mapagpatawad. So, I hope na ito po'y nakatulong muli sa atin. Ang pag-aaral na ito nawa ay naging pagpapalang muli sa bawat isa sa atin. So, ngayong umagang ito, tayo po ay humiling sa Diyos. Ipanalangin natin sa Diyos na ang ating pong napag-aralan may i-apply natin sa ating buhay. Mga kapatid, mga minamahal, tayo rin po ang matutulungan kapag nalunasan po natin ang ating galit, ang ating sama ng loob, ang kapaitan sa ating mga puso. Tayo rin po ang matutulungan. Tayo rin po ang magiging maayos ang kalusugan. Tayo rin po ang magiging masaya sa relasyon. Kaya better to choose na tayo po'y magpatawad. Okay? So, consider our faults, control our feelings, and choose to forgive. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang paalala po ng mensahe na kung magpapakatotoo po kami, being human, ito po ang aming tendency. But we pray, Heavenly Father, na tutulungan mo po kami sa pamagitan po ng banal na Espiritu. Nawa, ang bawat isa po sa amin ay hindi lamang napagpala, kundi natuto sa iyo pong banal na salita. Nawa, ang aming pong mensahe ay i-apply po namin sa aming mga buhay, at ang bawat isa nawa, dakilang Diyos, ay maging mapagpasakop sa banal na Espiritu. Again, thank you so much for always blessing us through this ministry. Thank you even for blessing this ministry, O Lord. Especially your humble servant. Help me, Lord, and continue to empower me. May your enabling grace, Heavenly Father, continue to help me as I minister to your people. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Basbasan mo po ang aming araw. Nawa ang bawat isa po sa amin ay magkaroon ng sigla, lakas, gabay sa amin pong magiging mga activity sa araw na ito. And I also pray na yung mga nasa ibang bansa, bigyan mo po ng maayos na pahinga at naway masayang tulog sapagkat napagpala sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. May you continue to bless this ministry, O Lord. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.